Ang buhay na palagi mong pinaniniwalaan na nagpapanatili sa iyong sariwa, malinis at malusog ay maaaring laban sa iyo kapag lampas ka na sa 70. Paano kung ang iyong mainit na shower o mahabang paglublob sa batya na pinagkakatiwalaan mong nag-aalis ng pagod sa araw ay unti-unting nag-aalis ng balat, nagpapahina ng iyong enerhiya o naglalagay sa iyo sa panganib ng mapanganib na pagkahulog? Nakakagulat na ideya, hindi ba? Sa loob ng maraming taon, sanay tayong mag-isip na mas madalas na pagligo ay katumbas ng mas mahusay na kalinisan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang mga patakaran at ang katotohanan ay maaaring magulat ka. Sa video na ito, ibubunyag namin kung gaano kadalas dapat maligo ang mga senior at maniwala ka sa akin, hindi ito ang palagi mong naririnig. Pag-uusapan natin ang manipis na balat, mga nakatagong panganib sa kalusugan, at isang nakakagulat na pagbabago sa kahulugan ng kalinisan pagkatapos ng 70. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ibabahagi namin ang 7 nakakagulat na katotohanan na maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pag-aalaga mo o ng iyong mahal sa buhay. Dagdag pa, makukuha mo ang isang eksperto-aprobadong trick na nagpapanatili sa mga senior na sariwa at malusog nang hindi na kailangang pumasok sa madulas na banyo. Hindi ka maniniwala kung gaano ito kasimple at ang hindi pag-alam nito ay maaaring magpahiwatig ng pagkawala ng mas ligtas at komportableng buhay. Okay, simulan na natin. Una, ang araw-araw na pagligo ay maaaring makasama sa balat ng mga senior. Ang pagtanda ay isang hindi maiiwasang paglalakbay at kapag tumawid na tayo sa edad na 70, ang ating balat ay sumasailalim sa malalim na pagbabago na lubos na nag-aalis ng komposisyon at pag-uugali nito. Ang mga dekada ng pananaliksik, kasama ang mahahalagang pag-aaral mula sa mga institusyon tulad ng University of Pittsburgh at University of California, San Francisco, ay nagliwanag sa saklaw ng mga pagbabagong ito. Habang tumatanda, ang balat ay nagiging mas manipis. Ang pinakalabas na layer nito, ang epidermis, ay nawawalan ng density habang ang underlying dermis ay humihina dahil sa pagbaba ng produksyon ng collagen at elastin. Ang sebaceous glands na responsable sa paglabas ng natural na langis na dating nagpapanatili ng balat na malambot at makinis, ay bumagal ng husto ang kanilang paggana. Ang sweat glands ay nagiging mas hindi aktibo rin na nagpapababa sa kakayahan ng balat na i-regulate ang moisture. Ang resulta ay isang balat na hindi lamang mas tuyo kundi mas marupok kaysa noong kabataan na kulang sa matibay na proteksyon ng lahngis na dating nagpoprotekta dito mula sa mga elemento. Para sa mga senior, ang pang-araw-araw na ritual ng pagligo, lalo na sa mainit na tubig, agresibong sabon o matagal na paglublob, ay maaaring gawing malubhang panganib sa kalusugan ang natural na kahinaan na ito. Bawat shower o paligo ay nag-aalis ng natitirang sebum, ang proteksyon ng balat, na nagiiwan nito na exposed at walang depensa. Ayon sa mga dermatologists, ang prosesong ito ay hindi lamang nagdudulot ng panandaliang discomfort. Nagdudulot ito ng chain reaction ng pagkasira. Ang unang epekto ay ang pagkatuyo, isang pakiramdam na parang masikip o kumikirot. Madalas itong lumala sa patuloy na pangangati dahil sa compromised barrier ng balat. Sa mas malalang kaso, ang kondisyong kilala bilang cirrhosis ay lumalabas. Ang cirrhosis na hango sa salitang Griego para sa tuyo ay nagpapabago sa balat sa isang magaspang, kaliskis na anyo, minsan may mga bitak o fissures na sumasakit sa bawat galaw. Ang mga bitak na ito ay hindi maliit. Maaari silang magdugo na nag-aanyaya ng impeksyon o nagpapalala sa mga underlying condition tulad ng dermatitis. Bukod sa pisikal na epekto, ang sobrang pagligo ay may praktikal na implikasyon sa kalidad ng buhay ng mga senior.
Isipin ang frustration ng patuloy na pangangati na nakakasagabal sa tulog o ang sakit ng balat na dumidikit sa damit sa buong araw. Para sa mga may mobility issues o arthritis, ang pagsisikap na maligo araw-araw ay maaaring nakakapagod na ang pagdagdag ng pinsala sa balat ay lalong nagpapabigat sa pasanin. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mainit na tubig, lalo na, ay nagpapabilis ng pinsalang ito sa pamamagitan ng pagdissolve ng lipids, mga fatty compound na critical sa barrier ng balat. Habang ang alkaline na sabon ay sumisira sa natural na pH nito, na nasa pagitan ng 4.5 hanggang 5.5 sa malusog na estado. Para sa mga matatanda, hindi lamang ito usapin ng vanity o comfort. Ito ay isang lehitimong panganib sa kalusugan. Ang compromised na balat ay nahihirapang labanan ng bacteria, fungi o allergens na maaaring magdulot ng impeksyon o paglala ng mga chronic wound tulad ng ulcers. Ang nagsimula bilang isang mabuting hangaring hygiene habit ay maaaring, sa paglipas ng panahon, lihim na magpahina sa resilience ng isang senior na nagpapahiwatig ng pangangailangang muling pag-isipan kung gaano kadalas sila dapat maligo. Pangalawa, ang pagligo ng mas mahdalang ay nagpapababa ng panganib ng impeksyon. Sa isang mundo kung saan ang kalinisan ay madalas na iniuugnay sa madalas na paghuhugas, narito ang isang katotohanan na maaring magpatigil sa iyo. Para sa mga senior na higit sa 70 taong gulang, ang pagligo ng mas mahdalang ay maaaring magpalakas ng kanilang depensa laban sa impeksyon. Hindi ito haka-haka lamang, ito ay isang siyentipikong pagtuklas na may ebidensya mula sa mga pinagmulan tulad ng New England Journal of Medicine. Natuklasan ng mga mananaliksik na nag-aral sa mga matatanda ang isang kapansin-pansing pattern. Ang mga nagbawas sa dalas ng pagligo ay nakaranas ng mas kaunting skin tears, mga maliliit ngunit mapanganib na punit sa balat na mukhang maliit ngunit may malaking epekto. Hindi tulad ng balat ng mga kabataan na madaling gumaling mula sa mga gasgas, ang balat ng mga matatanda ay manipis at mabagal maghilom. Ang mga punit sa delikadong tisyong ito ay napakabagal gumaling dahil sa bumagal na daloy ng dugo, huminang immune system at pagbaba ng cell turnover, mga palatandaan ng pagtanda. Ang mga bukas na sugat na ito ay nagiging daan para sa mga bakterya tulad ng Staphylococcus aureus o Streptococcus na maaaring magdulot ng cellulitis, abscesses o mas malala pa ay systemic infections tulad ng sepsis. Ang ugnayan sa pagitan ng pagligo at skin tears ay nasa paraan ng interaksyon ng tubig at sabon sa balat ng matatanda. Ang madalas na paghuhugas, lalo na gamit ang mainit na tubig, ay sumisira sa lipid bilayer, isang mikroskopikong balat ng taba at langis na nagpapatibay sa skin cells at nagpapanatili ng moisture. Ang matitapang na sabon ay lalong nagpapalala nito sa pamamagitan ng pagkasira ng mga protina tulad ng keratin na nag-iiwan ng balat na marupok at madaling mapunit kahit sa pinakamaliit na pressure. Isipin ang paghila ng sweater o pagkiskis sa magaspang na ibabaw. Ang pag-scrub, isang karaniwang gawi para maramdaman ang kalinisan, ay nagdaragdag ng mechanical stress na lalong nagpapahina sa balat sa paglipas ng panahon. Ang walang tigil na siklo ng paghuhugas at pagpapatuyo ay lumilikha ng isang larangan ng microabrasions at punit. Bawat isa ay potensyal na daanan ng mga pathogens. Sa kabaligtaran, ang mga matatandang mas madalang maligo, halimbawa araw-araw o 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay binibigyan ng kanilang balat ng pagkakataon na panatilihin ang natural na langis at muling buuin ang depensa nito. Ang paglinis ng partikular na bahagi tulad ng kilikili o singit gamit ang basang-basahan ay makakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan nang hindi binababad ang buong katawan.
Ang benepisyo ng pamamaraang ito ay higit pa sa pag-iwas sa impeksyon. Ang mas kaunting skin tears ay nangangahulugan ng mas kaunting sakit, mas kaunting pagbisita sa doktor, at mas mababang panganib ng mga komplikasyon na maaaring magdulot ng pag-ospital. Mga kritikal na konsiderasyon para sa mga senior na may limitadong mobility o resources. New England Journal of Medicine. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang pagkahulog ay mas malaking banta kaysa dumi. Para sa mga matatanda, ang banyo ay hindi lamang lugar para mag-ayos. Ito ay isang potensyal na mapanganib na lugar at ang araw-araw na pagligo ay lalong nagpapataas ng panganib. Binigyang diin ng American Geriatric Society ang isyung ito na nagsasabing ang pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala at kamatayan sa mga matatanda. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, CDC, mahigit sa 1 sa 4 na matatanda na higit sa 65 taong gulang ang nakakaranas ng pagkahulog bawat taon at ang mga insidenteng ito ay nagdudulot ng milyon-milyong pagbisita sa emergency room, hindi mabilang na bali at maraming pagkamatay. Para sa mga higit sa 70 taong gulang, tumataas ang panganib habang humihina ang lakas ng kalamnan, bumagal ang reflexes at ang mga kondisyon tulad ng arthritis, neuropathy o osteoporosis ay nagpapahina ng balanse at stability. Ang basa at madulas na sahig, tulad ng makintab na tiles na puno ng sabon o makinis na batya, ay nagiging isang mapanganib na lugar para sa mga senior na may problema sa mobility. Ang araw-araw na pagligo ay nagpapalala ng panganib na ito. Bawat pagpunta sa shower ay nangangailangan ng pag-iingat. Pag-akyat sa gilid ng batya, pagbabalensi sa isang paa, o paglabas habang basa. Dagdagan pa ng usok na nakakabulag, disorientasyon dahil sa init, o pagkapagod sa matagal na pagtayo, at tumataas ang tsansa ng pagkadapa. Tandaan ng American Geriatric Society na ang pagligo ay madalas na nangyayari sa oras ng pagkapagod, sa umaga o gabi, na lalong nagpapataas ng panganib. Ang pagkahulog sa ganitong sitwasyon ay hindi lamang pasa o takot. Maaari itong magresulta sa balinang hita, traumatic brain injury, o serye ng mga komplikasyon na magpapahina sa kalayaan. Kung ihahambing ito sa mas madalang na pagligo, halimbawa, 1 o 2 beses sa isang linggo, at paggamit ng sponge bath o paghuhugas sa lababo para sa mga importanteng bahagi, makikita ang malaking pagbaba sa panganib. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbabawas ng bilang ng mapanganib na pagbisita sa banyo. Ang trade-off dito ay malinaw. Ang sobrang kalinisan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kaligtasan. Ang dumi, pawis o bahagyang amoy ay mas maliit na banta kaysa sa bali o concussion. Para sa mga matatandang nakatira ng mag-isa o may limitadong tulong, ang pag-iwas sa pagkahulog ay maaaring magpapanatili sa kanila sa sariling bahay imbes na mapunta sa assisted care. Ang mga praktikal na pagbabago tulad ng paglalagay ng grab bars, paggamit ng non-slip mats o pagligo ng nakaupo ay makakatulong. Ngunit ang pagbawas sa dalas ng pagligo ang tunay na solusyon. Mas kaunting pagbisita, mas kaunting tsansang mahulog, sinusuportahan ito ng datos. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga estratehiya para maiwasan ang pagkahulog ay nagdudulot ng makabuluhang pagbaba sa bilang ng mga pinsala sa matatanda. Ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan kaysa sa arbitraryong pamantayan ng araw-araw na kalinisan ay hindi lamang praktikal. Ito ay isang life-saving na pagbabago ng prioridad
para sa ikabubuti ng lahat. Pang-apat, ang iyong katawan ay naglilinis ng mag-isa. O, totoo. Maaring parang isang matapang na pahayag, ngunit ang iyong katawan ay may kahanga-hangang sistema ng sariling paglilinis na gumagana ng walang patak ng tubig o isang pirasong sabon. Hindi ito isang bagong moda, ito ay biyolohiya na pinuhin ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ang balat na malayo sa pagiging isang walang kibo na ibabaw ay isang buhay na ekosistema na puno ng kapakipakinabang na bakterya, natural na langis at isang balancing pH at kahalumigmigan. Ang mga elementong ito ay nagtutulungan upang panatilihin itong malusog, matatag at malinis ng hindi inaasahan. Para sa mga matatanda na ang balat ay humaharap na sa kahinaan dulot ng edad, ang labis na pagligo ay nakakasira sa masalimuot na sistemang ito, na nag-aalis pa nga ng mga katulong na nagpoprotekta dito. Ang pagbabawas ng pagligo, pagpapaubaya sa katawan na gawin ang trabaho nito, ay maaring mapanatili ang natural na balansi na nagpapatunay na minsan ang kalikasan talaga ang pinakamahusay. Ang sentro ng sistemang ito ng sariling paglilinis ay ang skin microbiome, isang masiglang komunidad ng mga mikroorganismo, bakterya, fungi at maliit na mga mite na naninirahan sa ibabaw nito. Malayo sa pagiging mikrobyo na dapat lipulin, marami sa mga ito ay mga symbiotic partner. Ang mga species tulad ng Cutibacterium acnes at Staphylococcus epidermidis ay kumakain ng mga patay na selula ng balat, pawis at labis na langis at binabago ang mga ito sa mga hindi nakakapinsalang byproduct habang sinasapawan ang mga nakakapinsalang pathogen. Ang mga kapakipakinabang na bakterya ay gumagawa rin ng mga antimicrobial compound. Isipin mo na sila ay maliliit na sandatang kemikal na pumipigil sa mga mananakop tulad ng Staphylococcus aureus, isang karaniwang sanhi ng mga impeksyon sa balat. Samantala, ang sebum, ang madulas na sekresyon mula sa sebaceous glands, ay nagtatakip sa balat ng isang proteksyon na layer na naglalagay ng kahalumigmigan at nagtataboy ng dumi. Ang mga patay na selula ng balat ay natural na nahuhulog sa prosesong tinatawag na desquamation, kasama ang mga dumi. Magkasama, ang trio na ito, mga mikrobyo, langis at pag-renew ng selula, ay nagpapanatili sa balat sa isang estado ng dynamic equilibrium. Walang kailangang kuskusin. Gayunpaman, ang madalas na pagligo ay nakakasagabal sa sistemang ito. Ang mainit na tubig ay nagtatunaw ng sebum na nagiiwan sa balat na tuyo at walang depensa. Ang mga malalakas na sabon na may mataas na pH ay pumapatay sa mga friendly na bakterya na nagpapahina sa balanse ng microbiome at nagdudulot ng pangangati o impeksyon. Para sa mga matatanda na ang produksyon ng langis ay humina na at ang microbial diversity ay bumababa sa edad, ang labis na paglilinis ay maaaring magdulot ng pinsala sa halip na benepisyo. Ayon sa mga pag-aaral sa mga dermatology journal, kabilang ang mga pag-aaral sa Journal of Investigative Dermatology, ang labis na paghuhugas ay nauugnay sa mas mataas na dryness, eczema flares, at maging allergic reactions, mga palatandaan ng isang sistema na hindi balanse. Sa kabaligtaran, ang pagligo ng ilang beses lamang sa isang linggo, gamit ang banayad, pH balance cleansers kung kinakailangan, ay nagbibigay daan sa balat na maging matatag. Ang amoy na madalas na pangunahing alala sa kalinisan ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng paghuhugas sa mga bahaging pawisin tulad ng kilikili o singit at hayaan ang ibang bahagi ng katawan na sumunod sa natural nitong ritmo. Para sa mga matatanda, ang pamamaraang ito ay hindi lamang praktikal, ito ay nakakapagpalaya. Binabawasan nito ang pisikal na pangangailangan ng pagligo, pinapanatili ang integridad ng balat at umaayon sa likas na paggana ng katawan. Ang kontekstong pangkasaysayan
ay nagpapatibay sa argumento. Ang mga tao ay nabuhay ng daan-daang taon ng minimal ang pagligo, umaasa sa likas na mekanismo bago pa naging kultura ang araw-araw na pag-shower noong ika-20 siglo. Ang mga matatanda ngayon ay maaaring tumulad sa katatagan na iyon, na tiwala na ang kanilang katawan ay makakapagpanatili ng kalinisan at kalusugan. Ang resulta, balat na mas hindi naiirita, mas balanse at mas handang protektahan ang sarili. Patunay na ang pagbabawas ng sabon ay maaaring maging hakbang pasulong sa kalusugan. Kung patuloy mo pa ring pinapanood ang video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang impormasyon, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Panglima, ayon sa mga eksperto, minsan o 2 beses sa isang linggo ay sapat na. Handa ka na ba para sa isang revolusyonaryong katotohanan na maaring sumalungat sa lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa personal na kalinisan? Inirerekomenda na ngayon ng mga nangungunang eksperto sa geriatrics at dermatology na ang mga matatanda ay maligo ng 1 o 2 beses lamang sa isang linggo. Hindi ito panawagan para pabayaan ang kalinisan, ito ay isang sinadyang, evidence-based na pagbabago na angkop sa mga pangangailangan ng tumatandang balat at katawan. Malayo sa pagpapabaya, ang pamamaraang ito ay sumasalamin sa pag-unawa kung paano ang labis na paglilinis ay maaring makasama kaysa makatulong sa mga nasa edad 70 pataas. Ito ay isang radikal na pagbabago mula sa araw-araw na ligo na nakaugat sa modernong kultura. Ngunit isa na lumalaganap habang inuunawa ng agham kung ano talaga ang nagpapanatili sa atin na malusog sa pagtanda. Ang rekomendasyong ito ay nagmumula sa mga autoritatibong boses, kabilang ang mga dermatologist, geriatrician, at mga mananaliksik na nag-aral sa ugnayan ng pagtanda at kalinisan. Halimbawa, ang mga alituntunin mula sa mga organisasyon tulad ng American Academy of Dermatology at ang mga pananaw ng mga espesyalista sa mga institusyon tulad ng Johns Hopkins University ay nagpapatunay na ang madalas na pagligo ay hindi isang universal na pangangailangan. Ang tumatandang balat, tulad ng nakita natin, ay mas payat, mas tuyo, at mas kaunti ang langis na nagiging sanhi ng pinsala mula sa tubig at sabon. Ngunit ang payo ay hindi lamang tungkol sa balat. Ito ay tungkol sa pag-aayon ng kalinisan sa pangkalahatang kalagayan ng isang matanda. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang dalas ng pagligo ay dapat nakadepende sa mga individual na salik. Antas ng aktibidad, kalusugan, at personal na kaginhawahan. Halimbawa, ang isang sedentaryong senior na karamihang araw ay nasa loob ng bahay ay mas kaunti ang pawis at dumi kaysa sa isang mas bata at aktibong tao o maging isang matanda na naghahalaman araw-araw. Ang isang taong may incontinence o chronic wounds ay maaaring nangangailangan ng target na paglilinis. Ngunit ang buong katawan na pagligo, hindi naman kailangan. Ang approach na ito ay sumisira sa luma at hindi na angkop na paniniwala na ang araw-araw na ligo ay ang gintong pamantayan. Ang patakarang iyon na mas nakaugat sa ika-20 siglong marketing, tulad ng mga sabon na nagpupush ng freshness kaysa sa medikal na pangangailangan, ay hindi naaangkop para sa mga matatanda. Isaalang-alang ang ebidensya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang labis na pagligo ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng skin breakdown, pangangati at maging pressure sores sa mga mahihinang matatanda. Samantalang ang mas kaunting paghuhugas ay nagpapanatili ng natural na depensa ng balat. Ang praktikalidad ay mahalaga rin. Ang pagligo ng 1 o 2 beses sa isang linggo, kasama ang spot cleaning gamit ang washcloth para sa mukha, kamay o singit,
ay sapat upang mapanatili ang kalinisan ng walang panganib ng buong paligo. Itinuturo rin ng mga eksperto na ang amoy na madalas na dahilan ng madalas na pagligo ay madaling kontrolahin. Deodorant, mabilis na punas o pagpalit ng damit ay maaaring sapat na. Para sa mga matatanda, hindi ito tungkol sa pagiging tamad, ito ay tungkol sa matalinong pag-aangkop sa pangangailangan ng kanilang katawan na nagpapatunay na minsan ang less is more kapag gabay ng agham at sentido komon. Pang-anim, ang pang-araw-araw na pagligo ay nakakapagod para sa mga matatanda. Ang pagligo ay maaaring mukhang isang simpleng gawain, ngunit para sa maraming matatanda na higit sa 70 taong gulang, ito ay isang nakakapagod na pagsubok na nagdudulot ng malaking pisikal na pahirap. Binigyang diin ng Journal of the American Medical Association, JAMA, ang madalas na hindi napapansing katotohanan ito, na naglalarawan kung paano nauubos ang enerhiya na ipipilit ang pagtanda ng katawan at maaari pang magdulot ng mga nakakapanghinang sintomas dahil sa pagligo. Ang dating rutinang gawain noong kabataan tulad ng pagtayo sa ilalim ng shower, paglublob sa batya o pag-ahon mula sa paliguan ay nagiging isang napakahirap na gawain habang humihina ang mga kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan at bumababa ang tibay ng katawan. Ang pagbabawas ng dalas ng pagligo ay hindi lamang nakakatulong sa pagprotekta ng balat o pagbawas ng panganib ng pagkatumba, kundi nakatitipid din ito ng mahalagang enerhiya na nagpapabago sa oras ng pagligo mula sa isang mabigat na gawain tungo sa isang kayang gawin. Maraming aspeto ang pisikal na pangangailangan ng pagligo at ang pananaliksik ng JAMA ay malinaw na nagpapaliwanag nito. Una, ang pagtayo ng 10 hanggang 15 minuto sa ilalim ng maligamgam na tubig ay maaaring magpahirap sa cardiovascular system. Lalo na sa mga matatanda may problema sa puso o mahinang sirkulasyon. Ang init ay nagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo na maaaring magpababa ng presyon at magdulot ng pagkahilo o pagkalula, na maaaring magdulot ng pagkahilo sa madulas na lugar. At mayroon ding hirap sa paghinga. Ang mga may chronic obstructive pulmonary disease, COPD, o mahinang baga ay maaaring mahirapang huminga sa maalinsangang hangin na nagiging sanhi ng paghahabol ng hininga sa halip na magpahinga. Para sa milyon-milyong matatanda na may arthritis, halos kalahati ng mga nasa edad 65 pataas, ayon sa CDC, bawat galaw ay masakit. Ang pagyuko para hugasan ng paa, pag-abot para kuskusin ang likod o paghawak sa sabon ay nagpapalala sa naninigas na mga kasukasuan na ginagawang isang pagsubok ang pagligo. Kahit ang pagpasok at paglabas sa batya ay nangangailangan ng balanse at lakas na maaaring hindi na madaling gawin, lalo na kung ang neuropathy ay nagpapabawas ng pakiramdam sa mga paa. Ang pagkatapos ay nakakapagod din. Ang pagpupunas, pagpapatuyo ng mga mahirap maabot na bahagi, at pagbibihis ay umaubos sa natitirang kaunting enerhiya na nagiiwan sa ilang matatanda na lubhang napapagod at kailangan pang mahiga. Binanggit ng JAMA ang mga kaso kung saan ang pagkapagod na ito ay nagtatagal, na nakakaapekto sa mga gawain sa araw, tulad ng pagliban sa paglalakad, hindi paghahanda ng pagkain, o pag-idlip imbes na makisalamuha. Para sa mga may kahinaan o chronic fatigue, ang pang-araw-araw na pagligo ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pagkapagod na nagpapahina sa kanilang kalayaan. Kumpara ito sa mas magaan na schedule. Ang pagligo ng 1 o 2 beses sa isang linggo, marahil gamit ang upuan sa shower o handheld nozzle para mapadali, ay nakatitipid ng lakas para sa mga mas mahahalagang bagay. Paglalaro sa mga apo, pag-aalaga ng libangan, o simpleng pag-enjoy sa araw. Sinusuportahan ng mga pag-aaral ang mga benepisyong ito. Ang pagbabawas ng dalas ng pagligo ay nauugnay sa mas kaunting pagkapagod at mas magandang mood sa mga matatanda,
na nagpapahiwatig na ang pagtitipid ng enerhiya ay nakakatulong hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa mental na kagalingan. Para sa mga matatanda, ang pagbabawas ng dalas ng pagligo ay hindi isang kompromiso, kundi isang estratehikong pagpili upang mapanatili ang sigla at maiwasan ang pagiging labis na pagod. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng numero 6 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-7, ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pagligo. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw. Ang kalinisan ay hindi kasing kahulugan ng pagligo ng buong katawan at para sa mga senior, iyon ay nakakapagpalaya na balita. Ang ideya na ang kalinisan ay nangangailangan ng araw-araw na paglublob ay isang kultural na tradisyon, hindi isang universal na katotohanan. At ang mga modernong alternatibo ay nagpapatunay na maaari kang manatiling malinis, malusog at marangal kahit hindi maligo. Ang mga wet wipes, paghuhugas ng kamay, pangangalaga sa bibig, pagpapalit ng malinis na damit, at regular na pag-aayos ay bumubuo ng isang hanay ng matalinong self-care na nakaiiwas sa mga panganib ng madalas na pagligo habang pinapanatiling komportable at kumpiyansa ang mga senior. Hindi ito tungkol sa pagbaba ng mga pamantayan, kundi sa muling pagbibigay kahulugan sa mga ito para umangkop sa katotohanan ng pagtanda, na nagpapatunay na ang epektibong kalinisan ay hindi tungkol sa dami ng tubig kundi sa estratehikong at personalisadong mga pagpili. Isaalang-alang ang mga opsyon, bawat isa ay praktikal at epektibo. Wet wipes, ang mga pre-moistened na bagay na ito, ay nagbibigay ng mabilis at banayad na paraan para linisin ang mga pangunahing bahagi tulad ng kilikili, singit o mukha, kung saan kadalasang nagtitipo ng pawis at bakterya. Malambot ito para sa sensitibong balat, hindi na kailangang banlawan at hindi nangangailangan ng pagtayo o balanse sa madulas na lugar. Paghuhugas ng kamay, isang pangunahing paraan para maiwasan ang impeksyon, ay tumutugon sa dumi at mikrobyo kung saan ito madalas dumikit, mga daliri na humahawak sa doorknob, pagkain o mukha, nang hindi kailangang maligo ang buong katawan. Pangangalaga sa bibig na madalas nakakaligtaan sa usapin ng pagligo ay isang mahalagang bahagi ng kalinisan. Ang pagsisipilyo, pag-floss at paggamit ng mouthwash ay nag-aalis ng bakterya na nagdudulot ng amoy at sakit, na nagpapanatiling malinis ang hininga at malusog ang katawan. Malinis na damit, magaan at breathable na tela na ipinapalit araw-araw, ay sumisipsip ng pawis at amoy habang ang mabilis na pagsuklay o pagpupunas sa buhok ay nagpapanatili ng maayos na hitsura. Dagdag pa ang mga solusyon tulad ng deodorant o body mist at mayroon ka ng regimen na epektibo nang hindi nahihirapan sa buong pagligo. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang maginhawa, kundi isang malaking pagbabago para sa mga senior na nahaharap sa pisikal o kapaligirang hadlang. Isipin ng isang 80 taong gulang na nanginginig ang kamay o may masakit na tuhod. Ang pakikipagbuno sa shower o pag-ahon sa batya ay maaaring nakakatakot, ngunit ang pagpupunas ng basang-basahan o pagpapalit ng damit ay kayang gawin. Para sa mga nasa malamig na klima, kung saan ang basang buhok at malamig na banyo ay nagdudulot ng panginginig o panganib ng pulmonya, ang dry shampoo o mainit na basahan ay mas mainam kaysa sa buong paliligo. Sinusuportahan ng mga pag-aaral ang pagbabagong ito. Ayon sa pananaliksik sa geriatric nursing, ang mga senior na gumagamit ng mga alternatibong ito
ay nakadarama ng kasing linis at presentable tulad ng mga nagliligo araw-araw, na may mas kaunting problema sa balat o reklamo sa pagkapagod. Ito ay isang estratehiya na nagpapanatili ng dignidad, lalo na para sa mga may caregiver, dahil binibigyan nito sila ng kakayahang panatilihin ang kalinisan ayon sa kanilang kakayahan, hindi sa isang rigid na schedule. Ang kalinisan sa huli ay hindi tungkol sa sabon at tubig, kundi sa kung ano ang gumagana para sa individual, na ginagawa itong isang flexible at mababang risk na sining na dapat matutunan ng mga senior. Para sa mga senior na higit sa 70 taong gulang, ang araw-araw na ritual ng pagligo na matagal nang itinuturing na susi sa kalusugan at kabaitan ay maaring lihim na nagpapahamak sa kanilang kalagayan. Lumalaki ang ebidensya at hindi ito dapat balewalain. Ang pagtanda ng balat na mas payat at kulang sa natural na langis ay lalong nasisira dahil sa madalas na paghuhugas, nagiging tuyo, makati at basag. Ang panganib ng pagkatisod sa madulas na banyo ay mas malaki kaysa sa banta ng dumi. Ang enerhiya ay mabilis maubos, lalo na sa mga katawang humihina na. Ngunit ang katawan mismo ay may likas na karunungan. Ang mga natural nitong sistema ng paglilinis, mula sa kapaki-pakinabang na bakterya hanggang sa pagtatanggal ng patay na selula, ay mas umiiral kapag hindi masyadong ginagambala. Sa kabuuan, ang mga ito ay nagtuturo sa isang bagong katotohanan. Ang mas madalang na pagligo, 1 beses o 2 beses sa isang linggo, depende sa pangangailangan, ay maaaring magdulot ng mas malusog na balat, mas kaunting panganib at mas masaganang kalidad ng buhay. Hindi ito basta haka-haka. Ito ay pinagtibay ng agham at praktikalidad, suportado ng mga eksperto mula sa dermatolohiya hanggang geriatrics. Ang American Geriatric Society, New England Journal of Medicine at Journal of the American Medical Association ay nagpapakita ng datos na ang labis na pagligo ay mas nakakasama kaysa nakakatulong. Samantalang ang pagbabawas nito ay nagpoprotekta at nagpapanatili. Isipin ang mga benepisyo, balat na malambot sa halip na kaliskis, mga umagang hindi napapagod o delikadong pagdudulas, enerhiyang nagagamit sa paglalakad o pakikipag-usap sa halip na pagod sa pag-shower. Hindi ito tungkol sa pagtalikod sa kalinisan, kundi sa pagbabago nito, pagpapalit ng paligo sa pamamahid, ng pagbababad sa sariwang damit, at pagtitiwala sa kakayahan ng katawan. Ang susi ay personalisasyon. Ang isang 75 taong gulang na aktibo ay maaaring nangangailangan ng mas madalas kaysa sa isang hindi gumagalaw, tulad ng klima, kultura, o kalagayang pangkalusugan na nagdidikta ng tamang dalas. Kaya mahalaga ang pakikipag-usap sa doktor para sa sarili o sa mahal sa buhay. Maaari nilang matukoy ang tamang balanse, isinasama ang medikal na kaalaman at personal na pangangailangan. Sino ang mag-aakalang ang pagbabawas ng pagligo ay hakbang patungo sa mas mabuting buhay? Ito ay isang tahimik na revolusyon sa pangangalaga sa sarili, binabaligtad ang mga nakagawiang kinaugalian. Ito ay pagkakataon para iwanan ang isang lipas na sa panahong pasanin at tanggapin ang mas magaan, ligtas at masiglang paraan ng pagtanda, isang paraan na nagbibigay pugay sa karunungan ng katawan kaysa sa tuntunin ng lipunan. Mas kaunting tubig, mas kaunting panganib, mas maraming buhay. Iyan ang hindi inaasahang pangako ng mas madalang na pagligo at isang katotohanang dapat pag-isipang mabuti. Pangwakas na mga kaisipan, ngayon, nariyan na ang lahat. Ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kung gaano kadalas dapat maligo ang mga senior pagkatapos ng 72. And kung bakit mas mabuti ang mas kaunti pagdating sa pagpapanatiling malusog, ligtas at komportable. Tinalakay natin kung paano ang araw-araw na paligo ay nakakapagpatuyo ng balat at nagdaragdag ng panganib ng pagkatisod. Pati na rin ang likas na kakayahan
ng katawan na maglinis ng mag-isa. At kahit ang payo ng mga eksperto na bawasan ito sa 1 o 2 beses sa isang linggo. Marami itong impormasyon, di ba? Kaya gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang natutunan ninyo tungkol sa kalinisan ng mga senior na nagbukas ng inyong mga mata? Mag-isip sandali. Ano ang isang bagay mula sa videong ito na tumatak sa inyo na handa ninyong isabuhay o ibahagi sa mahal sa buhay? Maaaring ito ay ang pagpalit ng araw-araw na shower sa pamamahid, pagbibigay prioridad sa kalinisan ng kamay, o muling pag-iisip kung ano ang kahulugan ng pagiging malinis habang tumatanda. I-comment ninyo ito sa ibaba. Gusto kong makita kung paano ito nakakaapekto sa inyo. At kung nagustuhan ninyo ang videong ito, mangyaring mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming nakakapukaw-isip na kaalaman. Ang inyong suporta ang nagpapatuloy sa amin at hindi na ako makapaghintay na magbahagi pa ng mga paraan para mamuhay ng mas matalino at malusog. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.